Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang tanghali sa inyo lahat. Marami pong mga komento sa social media, mainstream media, mga komento mula sa mga ordinaryong tao, sa mga politiko, sa mga abogado, sa mga kilalang personalidad, both sa showbiz at sa politics. Na tila yung mga opinion nila is very degrading sa mga kasalukuyang nakaupo sa gobyerno. Hindi naman lahat, pero yung mga nakaupo dyan, where they are expecting them to perform with integrity at saka yung with sanity. Minsan natatanong nila, no? Dahil dito ngayon, mga ka-Wonder, ay kumakalat itong balita dito sa isang paghamon ng isang kilalang abogado sa kapwa niya abogado. At ang pinag-uusapan natin dito mga ka-Wonder ay hindi lang basta tao o abogado, kundi yung kanilang integridad at yung kanilang imahe, no, sa publiko bilang mga tinitingalang mga public servant. Bago yan mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Hit the subscribe button, lalabas po ang bell icon at piliin niyo pong all. Marami pong salamat. Ang tinutukoy natin mga ka-Wonder ay itong pagpapalitan ng salita sa pagitan ni former COMELEC at COA Commissioner. Walang iba kundi si Rowena Guanzon. Laban dito o against dito sa Palace Press Officer, kasalukuyang Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro. Matapos umano na magbiro itong si Attorney Claire na lumalabas na parang ang tunog is minamak itong emosyonal na reaction ni Senator Pia dito sa Senado nung nakaraan lang. Dito mga ka-Wonder, dinipensahan ni Guanzon itong si Cayetano at nag-post ng matapang, kontrobersyal na pahayag. Kabilang dito yung paghamon sa isang slap fight. Slap fight mga ka-Wonder, slap fight. Alam niyo yung slap fight? Yung mga nauuso ngayon, mapa-bodybuilder, powerlifter, world strongman, former boxers, babae at lalaki, minsan kahit personality, naglalaban sa isang slap fight. Yung sampalan, yung pak, yung may gumaganong-ganong pa nga. So minsan, sa sobrang lakas, sumampal ng isa, yung kalaban niya o yung kaharap niya na nasampal niya, talagang umaabot pa sa pagkahimatay. Ayan ang hinahamon nitong si Rowena Guanzon na isang dating commissioner ng COA at COMELEC, na isang abogado dito kay Attorney Claire. Kaya mga ka-Wonder, dapat ang mga public officials, yan ang nakikita ng taong bayan. Ganun din tayo. At mga former officials ay dapat mag-restrain. Imbis na mag-resort sa mga ganitong violenteng mga usapan to resolve the concerns or issues. No? Dahil bakit? Ang punto rito mga ka-Wonder ay hindi lang to simpleng bardagulan. Dito sa social media. Ang usapan dito mga ka-Wonder ay yung asal. Yung asal mo bilang isang public servant na tinitingala at inaasahan na yung iyong demeanor, yung iyong behavior and even character, mas malalim po pag sinabi nating character, dapat maayos. No? Dahil ikaw ay mapaluma ka man o mapabago ka mang kasalukuyan o na public figures, dapat maayos yan. Nandoon yung respeto ng tao. Dito si Guanzon mga ka-Wonder, na dating ang commissioner ng dalawang mahalagang institution, namely itong COMELEC at saka COA, mataas ang expectation ng publiko sa kanya. Na dating official, bagamat lately, nakikita natin na laman siya ng social media na kung saan inaaway niya itong babae at lalaki na couple na hindi niya alam na abogado rin pala. And then, may inaway din siya rito somewhere in Iloilo, na kasi Ilonggohanay sila, pero kaintindi, ibig ko sabihin, nag-Ilonggohanan sila, pero naintindihan ko, dahil Ilonggo rin po ang father ko at mother ko. Kahit di ako lumaki sa Bacolod, marunong po ako mag-Ilonggo at makaintindi. So yun, inaaway niya, pinapatulan niya, ang tanong tuloy ng mga tao, ito bang si Guanzon, nag-mature ba talaga ito? Na talagang hindi niya pinalalagpas, hindi niya makontrol yung kanyang emotion. Dapat mga ka-Wonder, kung ikaw ay nahalal, dapat preserve mo yan. Yung iyong status.
na may disiplina sa pananalita, marunong humawak ng emosyon, at nagbibigay ng magandang halimbawa sa publiko. Kaya nga mga ka-wonder, inire-refer o sinasuggest na sana isa batas yung mga uupo na susunod na mga senador, congressman, vice presidente, presidente man, o sino man luluklok sa gobyerno, kahit ikaw ay cabinet member, ikaw ay appointed, secretary, pababa hanggang sa barangay, dapat dumadaan mga ka-wonder sa sinasabing neurotest, no? At psychological evaluation, no? Kasi bakit? Dahil sila yung mga tatayo at ang pinagagana po dyan, unang-una, yung isip, no? Kaya kapag yung isang dating mataas na opisyal, na gaya ni Guanzon, ay naghamon ng isang slap fight, grabe, slap fight pa talaga, of all na pwede niyang sports na ihamon, slap fight pa talaga, talagang isang violente. Maraming tao tuloy nagtatanong, nasaan yung professionalism? No? May isa pa nga ako nabasa Nasaan na yung sanity? Grabe. No? Ito ba yung tamang asal ng isang dating commissioner? Yun yung mga tinatanong dun mga ka-wonder. Yan ba yung spirito ng Duterteism na ating ang pinipilit sa pamamagitan ng Dutertification? No? Na alisin na yung mga naging spirito, naging hangover ng kinasanayan ng mga iniwan o kinaugalian na naging isang norm na ng ating bansa within 6 years sa pamumuno ng dating Pangulong Duterte. Kaya nga sinasabi, de-Dutertification, alisin na. Yung mga luma na yan, baguhin na natin sa bagong Pilipinas. So kailangan bang maging bastos? Kailangan bang may murahan at pisikal na hamon? Yun yung mga tinitingnan dito mga ka-wonder. Kasi pwede ka naman maging magsalita sa iyo. Ibig sabihin, pwede ka naman maging matapang sa iyong pananalita. Pumalag, pwede naman yan. At magpahayag ng disagreement. Pero hindi kinakailangan na bumabaang sa asal kanto. No? Yung asal kanto ka na talagang hindi mo maintindihan, napapatanong ng tao. Ano ba? Normal pa bang mag-isip to? Mga ganun kasing tao minsan umasal. Napapatanong yung tao na nabibigla sila. No? Nabibigla sila. No? Na ganitong asal na makikita mo rin sa mga online, sa social media. No? Mga ganyang attitude. At of course, itong politics nga natin ngayon, lalo na yung mga nangyari lately dyan sa Senado, na talagang kita mo, marathon run, no? Itong takbuhan bilis ni Senator Bato, na nagkandadapa-dapa na nga. Sabi nga nila, saan ka makita, biro mo, isa kang senador na nire-respeto, tumatakbo ka, hinahabol ka. Unprecedented, first time na nangyari yan sa Senado. Ano pa, yung shootout, na sinasabi nga nilang staged, at yung drama, na talagang ginawan pa ng meme, na and the famous goes to Pia Cayetano at ang MC pa si Attorney Castro at saka si Trillanes at nagbigay ng award si Senator Risa Ontiveros. Biruin nyo ang opinion ng tao na artistic na ngayon, cinematic na, theatric na ginagawa na kayo sa kapangyarihan powered by AI. Biruin nyo yun. No? Ang malalim kasing problema rito mga ka-wonder, ang politics ay nagiging entertainment na instead of statesmanship. Nakita ko yung sinabi ni Senator Lacson na tinitingala niya itong sila Joker Arroyo, sila Cuevas, itong sila Pimentel, and the likes of other senators na talagang titingalain mo. Ang panahon daw ngayon ng mga senador, kakaiba na imbis daw nagbago, nag-deteriorate in a worst way, mga ka-wonder, grabe. No? Kaya pag ikaw isang political personalities na nagmumura ka, nakikipag-away ka online, naghahamon ka ng sampalan, ang politika mga ka-wonder ay nagiging reality show. Imbis na ito'y sagrado, sanctity niyan bilang inihalal kayo dyan ng taong bayan, no? Nagiging reality show, imbis na seryosong public service. Kaya tuloy, yung biro ng kaibigan ko, alam mo, Mark, minsan imbis na manood ako ng mga stand-up comedian, ng mga entertaining or entertainment show sa TV, mga noontime show, minsan panonoorin ko na lang sa YouTube yung mga nangyaring kaganapan sa politika. Masaya na ako, solved na ako, tawa na ako ng tawa. Biro mo, imbis na policy, batas, accountability,
at national issues ang pinag-uusapan at nire-resolba, ang napag-uusapan ay mga personal at mga spectacle. Grabe. Grabe talaga mga ka-wonder. Hindi mo na mawari kung ano nangyayari sa ating institusyon, mga institusyon. At itong emotional reaction nga ni Senator Pia, bagamat, of course, simpatiya tayo sa kanyang naramdaman. Pero then again, mga ka-wonder, nakita naman mga ka-wonder, na ito nga mga mukha ng senador habang umiiyak siya, nakaganon. No? Sabi nga ni Father, bakit? Kasi may resibo eh. Merong chat history na nilabas ang senador na nakita ron na nangamusta ang 4 sa mga male minorities. Nasabi niya kahit isa man daw, walang nangamusta at umiyak-iyak pa. Pinalabas mo pang masama ang minorya. Kaya tuloy, binalikan siya. No? Hindi masama maglabas ng emosyon pero sana totoo. Kaya yan, binanatan siya ngayon at talagang siya ang laman ng social media ngayon. Nahalungkat pa yung kung ano-ano mga anomalya na pinapaimbestigahan na ngayon. No? Kaya ang Senado, mga ka-wonder, nagiging lugar yan, alam natin, ng debatihan, pressure, itong kila Cayetano, kila Cayetano, lalo na itong kay Marcoleta at saka kila Lacson na nakaka-stress na nga pag pinanonood nyo. No? Hindi porkit naging emotional ka, ibig sabihin automatic na mahina ka o katatawa ka. Pero hindi rin ibig sabihin na ikaw ay umiyak at naging emotional, ibig sabihin ay tama ka na rin. No? Dahil sa puntong yun, mga ka-wonder, no? Alam natin na mali rin ang kutsain ka. No? Pero hindi rin tama yung sagutin mo ito ng pababanta o ng hostile language gaya ng ginagawa ni Guanzon. No? At ang response naman dyan, ng taong bayan sa nakikita nila dito kay Guanzon na tinitignan nila, no? Ito'y opinion ng taong bayan, ha? Tinatanong nila tuloy, nasa katinuan pa ba itong si Guanzon, mga ka-wonder? Itong sinasabi niya dyan sa social media, kasama niya, ka-jamming niya si Harry Roque, bangag. Ano may sinasabi niya, nakakatawa. Biro mo, tinitignan siya ng tao. Grabe. Dating commissioner at COA, commissioner, ha? Ganyan kaasta. Diba? Ano sasabihin ng taong bayan? Ano na nangyayari sa ating institusyon? Kaya nga sinasuggest nila dapat yung mga uupo, bukod sa magkaroon ng psycho test, evaluation ng psychological, neuro test, at drug test. Kasi baka mamaya hindi alam yung source kung bakit nagkakaganon. Is it mental illness? Is it because of just the simple pressure na stress lang? O drugs? Kaya dapat daw sumailalim. Kaya itong ginawa ni Guanzon, mga ka-wonder, we admire her for being vocal, fearless, and outspoken. Pero mga ka-wonder, ang mga sinasabi natin ay may hangganan. Sabi nga, may tamang venue eh. Hindi lahat ng mga bagay o senaryo o lugar, lagi ka nagjo-joke. Dapat may tamang lugar. At hindi tama yung mga minsan lumalabas na yung BITCH, yung slap fight, at yung mga personal insults, no? Na maaari nitong sirain yung sarili mong credibility. No? Kaya tingin na kay Guanzon ngayon, mga ka-wonder, nasisira na lalo ang kanyang kredibilidad. So maraming Pilipino, mga ka-wonder, ang gustong makakita ng alin? Ng matapang na leader. Pero minsan nakita nila yung tapang is sugar-coated lang pala. Medyo nasa medyo facade lang pala. Medyo kunwari lang pala, superficial lang pala. No? Na matapang, pero hindi dapat pala away. At impulsive. At tila naghahanap lagi ng away sa social media na talagang laging umiepal yung mga ganong style. No? Kaya bilang rebuke ng taong bayan, kasama na tayo na yung pagiging matapang niya ay hindi nasusukat sa lakas at murahan at paghamon ng sampalan. Siguro kung papatulan siya ni Atty. Claire, no? Judging by the stature, physicality, yung lakad, yung tayo, yung edad, baka pag pinatulan siya ni Atty. Claire ng slap fight, baka matanggal ang ulirat nitong si Atty. Guanzon. Yan po ay totoo sa nakikita ko. Dahil tayo po ay mahilig din sa sports, sa combat sports. At minsan nag-engage natin yung ating katunggali sa kanya palang tayo, sa kanyang kilos. Pero yan ay nakikita kapag naglaban na, mga ka-wonder. So dahil kagaya nga ni Guanzon na bilang constitutional official, mas inaasahan mo sa kanya yung maturity, yung pag-preserve ng dignity, at lalong-lalo na yung self-control.
Gaya nitong dating ang commissioner na gumagamit ng mga bastos na nagsalita ng paghahamon ng physical na away na bumababa nga ang kalidad ng public discourse ng bansa. Hindi kailangang maging mahina ka para maging disente ka. Hindi porke naging mahinahon ka, mahina ka na. No? Ang kailangan dyan, hindi kailangan din maging bastos ka para maging lumabas kang malakas at palaban. Ang tunay na lakas ng leader, mga ka-wonder, ay nakikita sa disiplina, sa kanyang salita, control sa emotion, at yung kakayahan makipagdebate nang hindi bumababa sa personalan at ikasisira ng kanyang integridad. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na hinamon ni Guanzon ng slap fight itong si Atty. Claire. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.